Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time, and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon to sa sinabi ng ating Pangulo, sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa Makati, tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mapilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel ng pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand. Ang sabi po niya, sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by grab and pull, not by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce, at nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang proteksyonan.
At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang-personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher, na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.